Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, ikalawang araw ng Enero 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mabaho. Pero yung maraming bangaw. Tune-tuniladang basura sumalubong sa iba't ibang lugar matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Kawalan ng mga driver ng garbage truck inireklamo. Isa patay matapos masabugan ng sinturon ni Judas. Sugatan naman sa paputok, umabot na sa 534. Dagdag singil sa tubig, bubungad sa mga customer ng Maynilad at Manila Water ngayong New Year. Sa ating good vibes, Catherine Bernardo at iba pa kumasa sa 12 Grapes Trend. At sulitin na ang bakasyon at arat na sa magical pasyalan sa Laguna. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tone-toneladang basura ang tumambad sa iba't ibang lugar matapos ang selebrasyon ngayong bagong taon. Sa isang barangay sa Quezon City, tambak na ang basura dahil 3 araw nang hindi nakokolekta. Sa Marikina naman, tone-tonelada na ang nakolektang basura ng local government. Pero hindi pa rin matapos-tapos ang operasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Mabaho. Pero yung maraming bangaw. Iyan ang panggagalaitin ni Aling Fe dahil sa tambak ng basura sa labas ng kanilang bahay. Hindi lang sila ang apektado kundi buong kalsada ng Barangay Socorro sa Quezon City dahil ilang araw nang walang nangongolekta ng basura. Nangangamoy na sila kung sa loob lang, kaya nilalabas. Kahapon walang hakot. Ngayon natambakan dahil wala, nung isang araw wala, kahapon wala din. Humihingi naman ng paumanhin ang kapitan ng barangay dahil 3 araw nang hindi nakokolekta ang basura dahil walang garbage truck driver. Sadya ring napakalaki ang volume ng basura pagkatapos ng holiday season. Hindi naman natin masisi ating mga kabarangay, kasi lalo na itong nagdaang Pasko, bagong taon, expected niya marami talaga mga basura sa mga handaan. Nakipag-ugnayan na ang barangay sa lokal na pamahalaan para matiyak ang pagkolekta ng basura. Binigyan nila assurance na by Friday, kuha lahat. Kontintis lang po at special lang naman tong araw na to, itong mga ganitong pagkakataon. Pero kay malala, ilabas nyo na lang po. Kami na lang po ang magme-maintain niya sa labas. Sa Marikina naman, tone-tonelada rin ang basura, ngunit nakokolekta naman agad. Matapos ang kaliwat ka ng selebrasyon sa pagsalubong ng bagong taon, ganito karami ang basurang nakolekta dito sa lungsod ng Marikina. Umabot lang naman ng kulang-kulang 300 toneladang basura ang nakolekta sa loob ng isang araw. Ayon sa Marikina LGU, pinaghandaan talaga nila ang inaasahang malaking volume ng basura ngayong Pasko't bagong taon. Nangiram kami ng mga garbage collection truck, yung mga mini dump truck ng engineering, ng School Repair Maintenance Group, ng Marikina Settlement Office, saka ng mga other department kasi alam namin yung volume ng basura. Nasa more than 25% o 25 to 50% ang nadagdag na volume ng basura. At kahit ikalawang araw na ng bagong taon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Napakarami pa rin po ng basura. Kaya medyo na-extend kami. Usually from 5 a.m. in the morning, matatapos kami ng 9 p.m. Natatapos na kami ng collection hanggang alas 12. Ayon sa Marikina LGU, magkaroon man ng ilang oras na delay, tinitiyak nilang makokolekta ang mga basura sa nakatakdang araw sa bawat kabahayan ng kanilang lungsod. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isang araw matapos ang selebrasyon ng bagong taon kung saan kaliwat kanan nga ang putukan, bahagyang humupa na ang usok at smog at nag-improve ang kalidad ng hangin sa malaking bahagi ng Metro Manila.
Base sa pinakabagong datos ng IQ Air, nasa moderate level na ang kalidad ng hangin sa malaking bahagi ng NCR. Sa Tala, mataas-taas pa rin ang Air Quality Index sa Taguig, Marikina at Maynila na naglalaro sa 50 hanggang 70 AQI, habang malinis na ang kalidad ng hangin sa Parañaque at San Juan City na nasa 22 AQI na lang. Mababatid na naitalang unhealthy ang hangin sa NCR matapos ang mga firework displays at paputok sa pagpasok ng 2025. Kumpirmadong patay ang isang lalaki matapos masabugan ng sinturon ni Judas. Samantalang umakyat naman sa mahigit 500 ang sugatan dahil sa paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Dalawa naman ang patay dahil sa ligaw na bala. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Lumobo na sa 534 ang bilang ng fireworks-related injuries o mga biktima ng paputok as of 6 a.m. ng January 2, 2025. Mas mababa ito kumpara sa naitala noong 2024 na halos 600 cases. Sa datos ng Department of Health o DOH, isa na ang kumpirmadong nasawi, ang 78 years old na lalaki mula Nueva Ecija matapos na masabugan ng sinturon ni Judas noong December 22. Alam niyo, pag na-injure ka at above 70 ka, mas mataas ang chances mong mamatay kasi ang body cannot recover. Habang may 3 kaso ng nasawi na biniberipika pa. For validation pa kasi sa ibang parte ng Pilipinas yun eh. So we have to validate if the deaths are really fireworks related. Sa mga sugatan naman, karaniwang sani ay ang quitis, boga, 5-star at whistle bomb. Huwebes ng umaga, inikot ni Health Secretary Ted Herbosa ang Philippine General Hospital, Manila Doctors Hospital maging ang Tondo Medical Center. Nananatili sa Code White Alert ang mga hospital hanggang January 6 sa posibilidad na tumaas pa ang mga kaso ng injuries. Madadagdagan pa yan kasi some hindi nagpapagamot agad eh. Madami nagpaputok na injure yung bata, at makikita ng nanay 2-3 days later. In fact, in previous years, 1 week later namin nakukuha yung mga cases of tetanus. Which is because it's, minsan maliit na putok lang. Talagang band-aid type lang na sugat. Tapos hindi nagpunta sa ER, hindi na injection na ng anti-tetanus vaccine. Nag-present yan 1 week later. So palagay ko madadagdagan pa yan until January 6. Pero I can say, mas mababa na. I don't expect it to increase a lot. Samantala, ayon sa pulisya, may 2 namang biktima ng ligaw na bala. Typical na mayroon po tayong biktima, usually nasa loob po ng bahay or nasa sala ng kanilang bahay. Then without any apparent reason, may napansin sila o naramdaman sila na mainit na part ng kanilang katawan that leads them to kumbaga mag-speculate na tinamaan sila ng astray bullet. One in Tondo, and we also have one in Pasig. Bukod sa mga biktima ng paputok at ligaw na bala, nakatutok din ang DOH sa mga non-communicable diseases sa kadikit ng holiday season, gaya ng stroke, heart ailment at bronchial asthma. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dagdag singil sa tubig ang bubungad sa mga customer ng Maynilad at Manila Water kasabay ng pagsisimula ng 2025. Sa Maynilad, 7 pesos at 32 centavos ang dagdag singil kada cubic meter, habang halos 6 na piso naman ang kada cubic meter na taas singil sa Manila Water. Ayon kay MWSS Regulatory Office Chief Patrick T., isinasaalang-alang nila ang ginastos ng concessionaires sa kanilang water at wastewater projects noong 2023 hanggang 2024 bago inaprubahan ang taas singil. Dumagsana ang libo-libong deboto sa Quiapo Church nitong Huwebes para sa pagpapabasbas ng mga replika ng imahe at bandila ng Nazareno. Mahaba ang pila sa kalye ng Carriedo at Carlos Palanca para sa blessing kaninang 1:00 ng hapon. Mahigpit na nagbantay ang Manila Police District para sa seguridad ng lugar, habang tumulong din ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno, isang samahan ng mga lalaking deboto na tumutulong sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pista. Pinangunahan naman ni Papal Nuncio Most Reverend Charles John Brown ang noon mass na bahagi ng 3 araw na nobena para sa pista. Samantala, patuloy ang barangay visitations mula Enero
1 hanggang 6 habang gaganapin naman ang First Friday Mass sa January 3. Nakatakdang magsimula ang tradisyonal na pahalik sa January 7 hanggang 9 habang mangyayari naman ang overnight vigil at programa sa gabi ng January 8 at umaga ng January 9. Good news sa tourism industry ng Pilipinas. Umabot sa 712 billion pesos sa ang kinita ng turismo sa Pilipinas mula Enero 1 hanggang December 15 taong 2024 ayon sa datos ng Department of Tourism. Ito'y katumbas ng 119% recovery mula sa pre-pandemic numbers noong 2019. Ikinatuwa din naman ng Tourism Department ang desisyon ng Japan na ibaba ang travel advisory levels nito mula level 3 patungong level 2 sa ilang bahagi ng Mindanao tulad ng Davao Region, Misamis Oriental, Surigao City at Eastern Sarangani. Japan ang pangatlo sa may pinakamaraming turista sa Pilipinas nitong 2024 na may humigit sa 300,000 arrivals. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, layunin nilang maengganyo pa ang iba't ibang bansa na bisitahin ng Pilipinas para sa higit pang magagandang sun and beach destinations na talaga namang maipagmamalaki. Susunod, sakuna sa kalsada ngayong holiday season, tumaas ng mahigit 30%. At Filipina tennis star Alex Ayala pasok na sa semis ng Canberra International Tennis. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bumungad sa unang araw ng taon ang isang road accident sa Tondo, Maynila kung saan sangkot ang humaharurot na driver ng isang ride-hailing service. Ayon naman sa monitoring ng Department of Health, tumaas ng mahigit 30% ang naitalang mga aksidente sa kalsada nitong nagdaang holiday season. Narito ang ating balitang A to Z. Bibili lang sana ng pandesal ang lalaking ito na naglalakad sa kalsada sa Tondo, Maynila, bandang alas 7 ng umaga nitong January 1. Pero ang unang agahan niya sana ng taon, naging aksidente nang biglang mabundol ng humaharurot na sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang lalaki. Rinig ko, parang sumabog nung pala, sumalpok pala yung kotse. Yung kulay pulang kotse, napaka bilis ng takbo niya. Sinalpok rin ang dalawang nakaparadang SUV habang nadamay ang isang pedicab at ang sakay nitong bakasyonista. Parang may sumabog na malakas. Tapos gumugulong-gulong na kami. Siguro mga 5 beses, 4 na beses. Tapos di huminto. Tinayo nila yung pedicab. Tingin ko bilangga pala kami sa likod. Ayon sa pulisya, nabalian ng buto ang lalaking pedestrian habang nagpapagaling naman sa bugbog sa katawan ang sakay ng pedicab. Napag-alamang driver ng isang ride-hailing service ang sangkot na sedan na pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Karoon sila ng agreement dito pending yung pagpapile ng kaso. Pag-usapan muna nila at kung sakaling hindi tutupad itong driver ng itong red na sedan, ay ipapile nila yung kaukulang reklamo laban sa kanya. Sa monitoring ng Department of Health sa 8 pilot sites, umabot na sa 577 ang naitalang aksidente sa kalye mula December 22. Mahigit 30% itong mas mataas kaysa sa nakaraang taon. 6 sa mga biktima ang nasawi. 4 sa kanila ay bunsod ng motorcycle accidents. Nangunguna pa ring dahilan ng mga aksidente ang hindi paggamit ng safety gear tulad ng helmet at seatbelt. Gayon din ang mga motoristang nakainom ng alak. Sa road traffic injuries, magpapatulong tayo sa iba't ibang ahensya. Nandyan ang PNP, nandyan ang MMDA, nandyan ang DPWH. Yung mga kuminsan lighting lang ng kalye kuminsan nangyayari to sa gabi dahil madilim. Tapos ang mensahe ko sa lahat, kung may kaibigan kayong nakainom, huwag niyong pasasakayin sa motorsiklo
Siguradong barrier nga, hindi na gumagalaw, binabangga pa nila eh. Nananawagan ngayon ang DOH na repasuhin ang parusa at implementasyon ng anti-drunk driving law upang mabawasan ang bilang ng aksidente sa daan. Nasa kustodiya na ng Armed Forces of the Philippines itong Huwebes ang isang remotely operated submersible drone na natagpuan ng mga mangingisda sa Masbate noong December 30 matapos itong unang dalhin sa lokal na pulisya. May markang HY-119 ang drone na tumutukoy sa isang Chinese underwater navigation at communication system. Ayon sa ulat, 3 mangingisda ang nakakita sa drone nitong Lunes. Nasa 9 na kilometro mula sa baybayin ng San Pascual, Masbate. May habang 2 metro at hugis torpedo ang dilaw na drone na may antena at kamera na posibleng ginagamit sa monitoring at reconnaissance ayon sa pulisya. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang posibleng layunin, pinagmulan at ginagampanan ng drone na ito. Habang hinihikayat naman ni Colonel Cerzes Trinidad na siyang tagapagsalita ng AFP ang mga komunidad sa baybayin na patuloy na makipagtulungan sa gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng ating teritoryo. Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon ngayong bagong taon. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ng 7 ash emissions at 28 volcanic earthquakes sa unang araw ng Enero ang bulkan. Umabot sa 264 minutes ang emissions at pumalo naman sa 400 metro ang taas ng mga ibinugang usok. Nananatili namang nasa alert level 3 ang bulkan kung saan mas sumiigting ang aktibidad nito o magmatic unrest. Nagbabala rin ang PHIVOLCS sa publiko ukol sa mga posibleng panganib tulad ng biglaang pagsabog, pagdaloy ng lava, pagbagsak ng bato at lahar tuwing malakas ang ulan. Arestado ang 5 dayuhan kasama ang 4 na Chinese at 1 Malaysian matapos masangkot sa isang krimen sa Makati City. Naaresto ang grupo sa hot pursuit operation ng Makati Police mula December 30 hanggang January 1 matapos mapag-alamang pinasok nila ang bahay ng isang Chinese businessman kasama ang kanyang Filipina girlfriend. Ayon sa mga biktima, pinosasan sila, tinutukan ng baril at tinangayan ng mahalagang gamit kasama na ang kanilang bulletproof na sasakyan. Agad na kinasuhan ng robbery, carnapping at illegal possession ng firearms ang mga nahuling suspect. Gayunpaman, mahigpit na binabantayan ng otoridad ang iba pang dating POGO workers na posibleng sangkot sa mga ganitong krimen. Galing lahat sila, dating empleyado ng POGO na mawala ng trabaho. Yun na po, napunta na sila sa ganyang Pinaplano ng Office of the Solicitor General na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang laban sa mga dayuhang konektado sa ipinagbabawal na POGO. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kakanselahin ang lahat ng peking birth certificate at kukumpiskahin ang mga iligal na ari-arian na nakuha ng mga dayuhang dating POGO workers. Bagamat wala pang tiyak na halaga ng mga makukuhang ari-arian, tiniyak naman ni Solgen na ilalabas ng OSG ang impormasyon oras na ito'y magamit na. Bahagi pa rin ang crackdown na ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipasara ang POGO operations sa bansa. Patay ang 10 individual kasama ang 2 menor de edad sa shooting incident sa Sentini, Montenegro. Kabilang sa mga biktima ang mga anak at asawa ng may-ari ng isang restaurant. Patay din ang 45 anyos na suspect mula sa self-inflicted injuries matapos ang tangkang pagpapakamatay dahil na-corner na ng pulisya, ayon kay Montenegro Interior Minister Danilo Saranovic. Base sa ulat, may record na ng illegal possession of weapons ang salarin. Idineklara naman ang 3 araw ng National Day of Mourning sa Montenegro.
Maganda ang entrada ng taon dahil pumasok na sa semi-finals ng Canberra International Women's Singles si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin si Tyla Preston ng Australia ngayong January 2. Bagamat natalo siya sa unang set na 4-6, bumangon si Ayala at pinatumba ang kalaban sa mga susunod na set sa score na 6-2, 6-1. Kasalukuyang nasa 147th spot sa WTA rankings ang 19-year-old na si Ayala habang nasa 170 spot naman si Preston. Ipinapakita ni Ayala ang epekto ng kanyang matinding pre-season training sa pamamagitan ng 5 sunod na panalo simula pa ng qualifiers. Hindi pa naman natutukoy kung sino ang makakalaban niya sa January 4 para sa semi-finals. Laban, Alex! Sa aming pagbabalik, nakagala na ba kayo? Mga bisita dumagsa sa sikat na theme park sa Laguna sa pagpasok ng 2025. Inaabang ang bagong ride, ilulunsad rin sa unang quarter ng taon. At Catherine Bernardo at Nini Ya kumasa sa 12 Grapes Trend. Good luck para sa 2025. Ano ba yan? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sulitin na ang bakasyon sa pagpasok ng 2025. Ang ilan nating kababayan bumisita sa sikat na pasyalan sa Laguna kahit galing pa sa malalayong lugar. Arat na sa magical theme park na yan sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Boom pow pa rin talaga ang effect ng holiday season, lalo na ngayong January 1 dahil walang patid pa rin ang saya, excitement at of course, ang magic na hatid ng the first and only world-class theme park in the Philippines, ang Enchanted Kingdom. Sino bang hindi masasabi kung ang papasyalan mo bago bumalik sa eskwela o trabaho ay ang favorite theme park ng mga Pilipino? Umaraw o umulan, tuloy-tuloy ang dagsa ng mga bisita ngayong holiday season. I'm with my family, so we decided to spend the first day of the year here at EK to experience the magic of Enchanted Kingdom. Siyempre, sinubukan din natin ang Wheel of Fate. Ayan na, nung bata-bata pa ako, okay pa ako sa mga extreme rides na yan like Space Shuttle, yung mga Anchors Away. Pero ngayon nagkakaedad na tayo, okay na ako dito sa Ferris wheel. May live events din tulad ng storytelling, Light and Music Christmas Symphony, Moonlight Parade, at marami pang iba. Kaya naman sa ika-30 anibersaryo ng Enchanted Kingdom, walang patid pa rin ang sayang ihahatid. 3 dekada, kahit papano, we've remained to be relevant to our market. Talagang pinaghahandaan namin itong 2025 sapagkat marami kaming i-offer na mga bago sa ating mga guests. But wait, there's more. We are actually expecting the arrival of a new ride, no? A new ride that will be installed in time for summer. At ang maganda sa ride na ito, hindi lang ito isang family thrill ride, but it has seats o mga gondolas that can accommodate PWDs. Ang mag-asawang Burse, nakagawian na taon-taon pumunta sa EK tuwing New Year kasama ang buong pamilya. Iba yung spirit niya pag nandito kami. Nag-enjoy yung mga bata. Pinagdadasal namin na sana yung kalusugan namin maging maayos. At saka pinagdadasal din namin na hindi mawawala yung pagpunta namin dito tuwing taon. Iyan ang magic na hatid ngayong bagong taon na bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete, Santa Rosa City, Laguna. Pinoy na Pinoy talaga, mahilig sa pamahiin. Pero kayo ba, nasubukan nyo na ang 12 Grapes Trend? Aba, kumasa din sa 12 Grapes Trend ng aktres na si Catherine Bernardo. Kitang-kita ang good vibes habang kumakain ng 12 ubas bago magpalit ang taon. Pero wait, hindi rin nagpahuli ang content creator na si Nini Ya na todo game din sa trend. Pero pabilong nagkomento si Bella Padilla na disqualified daw ito dahil nakalabas ang isang paa sa ilalim ng mesa
mesa. Bago magpalit ang taon, kumain daw ng 12 ubas sa ilalim ng dining table. Bawat butil daw kasi ng ubas, sinasabing may dalang swerte sa bawat buwan ng 2025. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong ikalawang araw ng 2025, Huwebes, ay mula sa isang philosopher na si Raj Nish. Sabi niya, ang buhay ay dapat isang patuloy na pagdiriwang, isang pista ng mga ilaw buong taon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!